Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Isa patay, 4 sugatan nang sumalpok ang sinasakyang kotse sa likod ng sinusundan nilang truck. Lalaki kinuyog ng mga residente matapos looban ang isang bahay. Insidente na hulikam. Sospek tinangka pa umunong molestahin ang babaeng anak ng may-ari ng bahay. Seguridad sa iba't ibang lugar, tiniyak ng mga otoridad sa nalalapit na holiday season. At pagpapailaw sa mga dekorasyong pampasko ng isang mall kasama ng Kapuso artists, dinagsa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Anyos na lalaki kinuyog ng mga residente matapos na looban ang isang bahay sa Bangaldan, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Nagkamali ka. Pinasukan, nagkamali ka. Sa isang amateur video, makikita ang lalaking duguan at nakadapa sa sahig. Kinuyog pala siya ng ilang residente ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan gabi noong linggo. Ang lalaki, pinasok pala ang isang bahay roon upang magnakaw. Sa kuha ng CCTV camera, makikita kung paano pumasok ang sospek sa loob ng bahay. Dumaan sa likod na gate at diretsyong pumasok sa bintana. Talagang wala pa siyang cover sa mukha at binubuksan yung mga gate, yung mga pinto. Ilan daw sa mga natangay ng sospek ang laptop, cellphones at pera. Hindi pa raw nakontento at pinasok ang isa sa mga kwarto kung saan natutulog si Isabela. Di niya tunay na pangalan at kanyang anak. Si Isabela ay isa sa mga anak ng may-ari ng bahay na tinangka pa umanong molestyahin ng sospek. Na nagkatingin na po kami, dinakman niya po ako. Tinakpan po niya yung bibig ko po. Trauma pa rin po. Doon po sa nangyari. Mabilis na nakahingi ng tulong ang anak ni Isabela at napigilan ang masamang balak ng sospek. Naalarma ang mga kapitbahay kaya doon na kinuyog ang sospek. Nabawi rin ang kanyang mga ninakaw na gamit. Dinala ang sospek sa himpilan ng pulisya at napag-alamang base sa record na may mga reklamo na siyang kinaharap sa iba't ibang barangay. Maharap sa reklamong robbery at attempted rape ang 29 anyos na sospek. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pinapanawagan natin na dapat i-secure po nila yung property nila. Mag-invest po sila ng ganun po yung mga alarm device, mga CCTVs. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Isang patay habang 4 naman ang sugatan nang sumalpok ang sinasakyan nilang kotse sa likod ng sinusundang truck sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tutukan sa report ni CJ Torida. Patay ang 25 anyos na lalaki matapos sumalpok ang sinasakyang kotse sa likod ng sinusundan nilang trailer truck sa Maharlika Highway, bahagi ng Barangay H. Concepcion, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pasado alas 3 ng madaling araw noong linggo. Kritikal ang 25 anyos din na driver ng kotse habang ang 3 iba pa na sakay ng kotse sugatan. Kasalukuyan silang ginagamot sa ospital. Base sa investigasyon ng PNP, pauwi na sana sa San Leonardo ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng kotse. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Pinalaya ng mga otoridad ang sumukong driver ng truck dahil wala namang isasampang reklamo laban sa kanya. Sa ngayon, i-explain namin sa pamilya na we will be filing case against dun sa driver ng kotse, but as of now, they decided na hindi mo na mag-pilot. Binawian ng buhay ang 22 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ang isa pang motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur gabi noong linggo. Batay sa investigasyon ng PNP, binabagtas ng 2 rider ng motorsiklo ang National Highway nang umagaw umano ng linya ang isang rider. Sugatan ang angkas ng nasawing rider. Kritikal ang kondisyon ng isa pang rider na napag-alamang nakainom noong mangyari ang aksidente. Wala pang pag-uusap ang 2 panig. Sana mayroon pa sanang disiplina yung bawat nagmamaneho ng anumang klaseng vehicle sa national highway. Saka respeto po sa mga kapwa gumagamit ng highway po. CJ Torida,
One North Central Luzon. Umano'y iligal na pagawaan ng mga paputok sa Dagupan City, sinalakay ng pulisya at ipinasara. Sudan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa video na ito, makikita ang pagsalakay ng Dagupan City Police Office sa isang iligal na pagawaan ng paputok sa Barangay Bacayaw Norte, Dagupan City. Tumambad sa pulisyang isang barong-barong kung saan nakaimbak ang mga kasangkapan at iba pang kagamitan sa paggawa ng paputok. May mga nakita rin na mga paputok sa lugar. Pumasok kami doon sa area na yun, talagang liblib, secluded and vacated nga yung lote. Is nakita namin doon nagkukumpulan yung mga black powder, yung mga white powder. Walang nadatnan na operator o mga trabahador sa lugar. Ito nang ikalawang iligal na paggawaan ng paputok na sinalakay ng DCPO sa loob lang ng halos isang linggo. Malaking tulong daw ang komunidad sa total crackdown ng otoridad kontra sa iligal na paputok. Kami nga ay nagpapasalamat dahil sa pamamagitan ng mga tip ng ating mga concerned citizen. Isa na nakikita ay nahahanap natin itong mga paggawaan ng mga firecrackers na ito. Hindi kami nagkulang sa kanila sa paalaala naman na mag-ingat po, hindi sila gagawa ng illegal na paputok para hindi magaya mga ibang barangay. Binigyang diin ng DCPO na walang legal na paggawaan ng paputok sa Dagupan City. Patuloy ang panawagan ng pulisya sa publiko na agad i-report sakaling may mga madiskubre silang illegal na paggawaan ng paputok sa kanilang lugar. Para rin to sa kaligtasan ng bawat isa. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, gale warning nakataas sa ilang baybayin sa Hilagang Luzon dahil sa matataas na alon. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sabi ng Pag-asa, mas mararamdaman ng epekto ng amihan sa eastern at western seaboard ng northern Luzon. Dito naman sa Pangasinan, naglabas na rin ng panawagan ang Provincial DRRMO kung saan makararanas po tayo ng malalakas at matataas na alon na maaring umabot ng 9 hanggang 16 na talampakan. Nakataas ang gale warning sa baybayin ng Pangasinan dahil sa nararanasang malalakas na hangin na epekto ng amihan. Pinaaalalahanan ng otoridad ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Sinasabihan natin sila, yung 14 na cities and municipalities na mag-monitor at i-remind ang kanilang mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Lumabas ako, hindi ko malakas ang agos at saka yung alon, malalaki. Kaya hindi ako nakapunta. Basang-basa ko. Ayon sa Pag-asa, asahan ang makulimlim at kalat-kalat na mga pag-ulan sa probinsya, bunsod ng shearline. Tinatawag natin na shearline, ayan yung mga pulong-pulong ulap na nakakaroon naman ng kalat-kalat na ulap. Ibig sabihin pulong-pulong ulap na nakakaroon naman ng kalat-kalat na pag-ulan. Sa Ilagan City, Isabela, isinara na ng mga otoridad ang Abuan Bridge dahil sa mataas na antas ng ilog, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Makikita sa video na umabot na ang tubig bahas sa mismong tulay. Nagdeklara ng class suspension ngayong araw sa ilang paaralan sa Cagayan dahil sa nararanasang sama ng panahon. Nagkaroon naman ng rock slide sa isang kalsada sa Pinukpuk, Kalinga. Patuloy ang clearing operation sa lugar para alisin ang malalaking tipak ng bato. Hindi muna pinapayagang dumaan sa kalsada ang malalaking sasakyan. Ngayong araw, nag-deploy ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways para sa clearing operation o punch-through sa gumuhong lupa at rockfall sa bahagi ng Mountain Province, Cagayan via Tabuk and Rile Road dahil pa rin sa sunod-sunod na pag-ulan. Pinag-iingat ang mga motorista at pinapayuhang gumamit muna ng alternatibong ruta. Chris, sa mga oras na ito ay malakas pa rin ang ihip ng hangin dito sa Mayton, Daligan Beach. At paminsan-minsan may mga naglilibot daw dito ng mga Coast Guard at kawani ng LGU para siguraduhin na walang mga naliligo at pumapalaot sa dagat. Kanina ay nag-ikot din tayo sa ilang bahagi ng Barangay Bunuan Gasset at nakita nga natin na isinicure muna ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka habang may nakataas na gale warning dito sa probinsya. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit 400 pulis ang itatalaga sa iba't ibang lugar sa Dagupan City ngayong nalalapit na ang holiday season. Ang detalye sa report. Maghapong dagsang mga mamimili sa Baratilyo sa Dagupan City. Bukod pa riyan ang mga mamimili sa sentro ng Kalakalan. Kabilang ang mga lugar na ito sa minomonitor ng Dagupan City Police Office, lalo pat inaasahan ng pagdami ng mga mamimili habang papalapit ang holiday season. May itinayong police outpost sa Baratilyo upang mas lalong matutukan ang sitwasyon sa lugar. Normal na sa ating kapulisan, ang pambansang kapulisan po, pagdating nitong mga okasyon po, ay lagi po kaming nakaprepare ma'am dyan sa mga pagbigay ng mga seguridad at katiwasayan sa ating mga kababayan po. Mahigit 400 pulis ang idineploy ng DCPO sa iba't ibang lugar sa syudad, lalo na sa mga tinatawag na places of convergence o mga matataong lugar. Sa ikalawang linggo ng Desyembre, magkakaroon pa ng augmentation force na manggagaling sa Police Regional Office 1. Para maging matiwasay at maayos ang gagawin na piyesta at ang pag-celebrar natin ng Yuletide season po. Malaking bagay raw ang pagpapaigting ng police visibility upang maiwasan ang pananamantala ng mga kawatan. Mas maganda yung maraming magbabantay para ano yung mga nangyayari dito o nakasisda yung mga tao. Panawagan ng DCPO sa publiko maging alerto at mapagmatsyag. Agad i-report sa mga otoridad sakaling may mga kahina-hinalang individual sa kanilang lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, success story ng mag-asawang nagsimula sa 500 pesos na puhunan sa paggawa ng ensimada, ating tunghayan sa report. Sipag at tiyaga raw ang sikreto ng mag-asawang sina Mang Lito at Aling Virgie na nabiyayaan ng 3 anak. Dahil sa hirap ng buhay at kulang ang kinikita ni Mang Lito sa pagiging jeepney driver noong 2024, isinapalaran ang natitirang 500 pesos sa kanyang wallet upang gumawa ng siopaw sa kanilang tahanan sa Barangay Casban, Calasiao, Pangasinan at kanilang ibinebenta sa kanilang barangay. Driver lang tapos ayun, naging baker na. Tingin-tingin hanggang sa nagsiseminar, ayun, matuto. Isang tray lang umano ang nagagawa nilang siopaw, pero hindi nila inasahan na ito lang pala ang umpisa. Hanggang sa nakagawa na sila ng iba't ibang tinapay. At ngayon, supplier na sila ng ensaymada sa mga eskwelahan. Gumagawa na rin sila ng personalized cakes. Walang iwanan sa hirap o ginhawa. Tanging ang mag-asawa lamang ang magkatuwang sa paghalo, pagmasa, pagluto hanggang sa paglagay ng pinakahuling sangkap ng kanilang espesyal na ensaymada. Masaya kasi magkasama kami palagi, hindi kami naghiwalay. Kasi noon kinukuha ito sa abroad. Ayaw niya kasi ayaw niyang mapalayo sa amin. Ito sarili mo na, hindi ka naalis tapos wala kang amo. Ang kanilang ipinuhunang 500 pesos noon ay nagdulot ng kaginhawaan at umalalay sa pagtustos ng pag-aaral ng kanilang 3 anak na ngayon ay isa ng ganap na guro, inhinyero at computer science graduate. Payo naman ni Mang Lito sa mga gustong umasenso. Pag wala kang alam talaga, hindi ka rin makakagawa. Mag-aaral ka talaga kung anong gusto mong gawin, mag-aaral ng gusto mo. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. ginawaran ng Management Excellence Award ng BizNews Asia. Narito ang report. Sa ika-24 na anibersaryo ng kilalang business news magazine na BizNews Asia at ika-77 kaarawan din ng founder at CEO nitong si Tony Lopez, kinilala ang ilan sa pinakamagagaling na leader ng bansa sa kanilang taunang Excellence Awards. Kabilang sa ginawaran ng prestigyosong Management Excellence Award ang CEO at President ng GMA Network Incorporated na si Gilberto R. Duavit Jr. bilang pagkilala sa mahigit 3 dekada niyang karanasan at pamumuno sa industriya ng media. If you will notice, GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. Media is one of the most difficult enterprises to manage today, and it's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way.
That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Sa kabila ng mga pagbabago ng teknolohiya at hamon ng artificial intelligence at deepfake, nananatili raw ang integridad at patas na pagbabalita ng GMA Network. Because every time we are being challenged by AI, by data analytics, by disinformation, misinformation, blatant lies. And we always have to uphold our integrity. And we always have to uphold the truth. And we always have to serve the interest of the people versus the interest of the few, of the vested few. Nananatili rin daw matatag ang Kapuso shows at programs dahil sa pamamahala ni Duavit. Kinilala rin ng Biz News Asia si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para sa Judicial and Public Service Excellence Award. Nakakuha naman ng Excellence in Public Service Award si Senate President Tito Soto, House Speaker Boji D, DPWH Secretary Vince Dizon at DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kinilala rin si First Lady Liza Araneta Marcos para sa Governance Excellence Award. Kinilala rin ang husay, integridad at malasakit ng ilan pang lider sa iba't ibang larangan. Sa programa, nagtanghala mga Kapuso Sparkle artist at singer na sina Hannah Presillas at Anthony Rosaldo. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ginugunita ngayong araw ng Simbahang Katolika ang Red Wednesday bilang pakikisa sa mga Kristiyanong dumaranas ng pag-uusig sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga Kristiyanong ito ay tinatawag na Martyrs of the Faith na nagbuwis ng kanilang buhay habang naninindigan sa pagpapalaganap ng Catholic faith. Pagkilala rin ito sa kanilang mga sakripisyo upang maihatid ang mga aral ng Diyos. Mababalot ng pulang ilaw ang mga simbahan sa buong bansa bilang bahagi ng Red Wednesday. Magkakaroon din ng candle lighting ceremony sa mga simbahang Katolika. Mga kapuso, lumakas at naging isang severe tropical storm ang bagyong Verbena habang patuloy na lumalayo sa ating landmass. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Verbena sa layong 310 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Kahit papalayo na, may nakataas pa ring wind signal sa Kalayaan Islands. Sa latest track ng Pag-asa, posibleng makalabas sa PAR ang bagyong Verbena ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Isabela, Quirino, Aurora, Tarlac at Pampanga. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sumugod ang mga pulis sa barangay Tepeng, Sinait, Ilocos Sur, hindi para manghuli kundi mamigay ng regalo. Masaya silang sinalubong ng mga residente na todo ang pag-indak sa awiting Pampasko. Nakasanta hat ang mga pulis na may bitbit na regalo. Bukod sa grocery items, namigay pa sila ng wheelchair sa mga may kapansanan, tali ng mga aso at iba pang pangangailangan. Ayon sa mga pulis, bahagi ito ng kanilang 45 days of schooling ng Police Community Affairs and Development Course ng Region 1. Nagsagawa pa sila ng medical mission, feeding program at libreng gupit. Labis ang pasasalamat ng mga residente sa natanggap na maagang aginaldo. Mga kapuso, ready na ba kayong mangilabot? Showing na today sa big screen ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie.
Mapapanood na ang 3 kwento ng katatakutan at kababalaghan na based on true stories. Isa riyan ang Pochong na pinagbibidahan ni Miguel Tan Felix, Christopher Martin at John Lucas. Tampok naman sina Sanya Lopez at Elijah Canlas sa Berbalang. Kasama rin niya si Rocco Nasino. Mapoposes naman ng demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa istorya ng Sanib. Kasama niya riyan si Therese Malbar. Siyempre, presented yan by multi-awarded journalist and host Jessica Soho. See you sa mga sinihan, mga kapuso. Ilang negosyante umaalma sa plano ng Department of Agriculture na ibalik ang maximum SRP sa imported products. Narito ang report. Bumili ng 20 pisong halaga ng imported na pulang sibuyas si Minandro sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Talaga, wala tayong magagawa dyan. Ay, walang kilo-kilo, piraso-piraso lang. Asahan daw ang pagtaas pa ng presyo ng imported at lokal na sibuyas sa merkado habang papalapit ang holiday season ayon sa mga negosyante. Kaya plano ng Department of Agriculture na ibalik ang maximum suggested retail price o MSRP sa ilang imported na produkto tulad ng sibuyas, bagay na inalmahan ng ilang negosyante. Hindi namin maiwasan dito, siyempre kami malulugi. Yun ang problema, hindi na kami namimili. Paubos lang namin yung sibuyas na. Magtatalaga rin ng MSRP sa karne ng baboy. Ito na lang kinukuha ng kaya ng budget. Pag sa hindi kaya. Wala naman daw problema ayon sa ilang nagbebenta ng imported na karne ng baboy na ngayon ay nagkakahalaga ng 220 hanggang 300 pesos kada kilo. Depende kasi sa karne, depende. Opo, kaya pa naman ng mga customer. Ayon sa DA, target nilang ipatupad ang 370 pesos na MSRP sa kada kilo ng imported na liempo at 340 pesos na kada kilo ng kasim at pigi. Habang 120 pesos per kilo naman sa imported na puti at pulang sibuyas, gayon din sa imported na carrots. Mag-check naman po natin yung differences ng mga prices. So, if ever po na may biglang pagtaas or mag-overprice sila, bali kino-coordinate naman po namin ito sa DTI tsaka sa public market supervisors. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, magandang hakbang daw ito upang maprotektahan ang mga consumer. Hindi rin daw dapat mabahala ang mga nagbebenta ng mga lokal na produkto kung ipapatupad ang MSRP. Yung sa atin na local product naman, yung laban natin is yung fresh harvest. And yung sa port naman, ang market natin is yung mga naghahanap ng fresh na baboy. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Grand Parade, paghuli ng baboy at iba pa, isinagawa sa pagdiriwang ng Adibay Festival 2025. Silipin sa report. Sinimulan ang selebrasyon ng 125th founding anniversary ng Benguet sa pamamagitan ng Grand Parade. Nagpamalas ng talento ang iba't ibang cultural dance group, gayon din ng mga chikiting sa kanilang drum and lyre performances. So ang essence ng Adibay ngayon is of course honoring our ancestors and of course passing our magandang kultura, magandang ugali sa mga sumusunod na henerasyon. Sunod namang isinagawa ang depap ni Otik o ang paghuli sa mga baboy. Dito huhuli ng tigisang baboy ang mga kinatawan mula sa 13 munisipyo ng probinsya. Buhay na buhay rin ang tradisyon ng Uwik Tantayaw kung saan kakatayin ang mga baboy bago ang tayaw o tradisyonal na pagsasayaw ng mga katutubo. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng sports complex ang tunog ng mga gangsa, solibaw at iba pang mga instrumento. Nagtulong-tulong din ang mga residente sa pagluluto at paghahanda ng mga pagkain para naman sa tinatawag na mga lokal na watwat. Sa buong araw ng pagdiriwang, humigit kumulang 40 baboy ang niluto para pagsaluhan ng lahat. Tiniyak din ng Benguet PNP na nakakalat ang mahigit 500 pulis para sa seguridad ng pagdiriwang. Visible ang mga pulis natin, no? Lalo-lalo na rin sa mga may thoroughfare, no? Kasi pag napansin nyo, meron tayong mga ongoing na construction na kalsada. Kailangan talaga natin dyan ang kasamahan. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Butas-butas at tumutulong bubong ng daycare center sa isang barangay sa Dagupan City, sinimulan ng ayusin. Narito ang report.
Tuwing umuulan, tumutulo ang bubong ng daycare center sa Barangay Bacayaw Norte, Tacloban City. Binabaha rin sa lugar kaya apektado ang pag-aaral ng mga bata. Batid ng otoridad ang sitwasyon ng mga daycare learner kaya naglaan ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa rehabilitasyon ng daycare center. Pinapalitan ngayon ang buong bubong ng gusali. Pinapataasan din ang sahig para hindi pasukin ng baha. Opo, malaking bagay na mapagawa ma'am para yung mga bata hindi naman gaano kwan. Opo. Ikinatuwa ng mga magulang ang pagsaayos sa daycare center para raw ito sa kapakanan ng kanilang mga anak. Mas malaking bagay po yun na para yung mga bata hindi po mabasa pag-ulat. Target na matapos ang proyekto sa January 2026. Pansamantala munang inilipat ang klase ng mga daycare pupil sa dating barangay hall. Mahigit 50 daycare pupil ang nag-aaral sa daycare center ng barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kapuso artists inabangan ng fans sa Ranyag Tipascua sa isang mall sa Alaminos City, Pangasinan. Silipin sa report. Kasabay ng pagliwanag ng mga ilaw, nagningning din ang saya sa puso ng mga Alaminians sa ginanap na Kapuso Spotlight sa Ranyag Tipascua sa Christmas launch ng isang mall sa Alaminos City, Pangasinan. Naramdaman ng crowd ang warm holiday cheer nang kumanta si Kapuso pop rocker Anthony Rosaldo. Masaya ako na nakabalik dito ulit sa Pangasinan at I think first time ko sa Alaminos, so grateful to be here. Hiyawan naman ang isinalubong ng fans kay Sparkle artist John Vic de Guzman. Nakakataba ng puso and yun nga yung sinasabi ko, pupunta ka sa iba't ibang places kung saan nagpe-perform ka pero mas iniisip naming mga artist na naghahanap din kami ng mga taong mapifeel namin yung support na galing sa kanila. Full support naman ng mga tagahanga ni Sparkle artist Arasan Agustin. Ang kanyang performances ang nagpatingkad sa palabas. May mga Team Ara din na pumunta, so very thankful ako kasi apakalayo ng Pangasinan from Metro Manila pero talagang dinrive nila. At yung mga local Pangasinense naman, maraming salamat po sa inyong support at oras na pagpunta po, dumalo po sa amin at nakipag-celebrate po sa amin. Maliban sa kanilang exciting Christmas holiday plans kasama ang pamilya, ibinahagi ng Kapuso artists ang kanilang most unforgettable Christmas celebrations. For me, pinakamasaya nung nabubuhay pa ang aking papa at ang eldest brother namin. So, kumpleto pa kami. Payak yung pamumuhay pero complete. Pero masaya naman yan, pero still, pag buo yung pamilya talaga ibang-iba. Well, siguro yun yung panahong sama-sama kami ng family ko dahil kaming magkakapatid and yung mom ko, medyo nagkahiwa-hiwalay kami dahil mas pinili namin yung mga career namin for our future. And best Christmas ever nung umalis kami at nagbakasyon kami in Boracay. Last year. Kasi last year, nagpunta yung mga side ng family ko, mga pinsan niya. So ang laki nun. Napakalaki ng family nila. Lahat kami, salo-salo kami ng Pasko. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 29 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.